20, napulo ka buok ang gi dumili sa Ginoo. Okay, napulo ka buok ang gidumili sa Ginoo. The first five is pertaining sa atong pagtahod sa Ginoo. Okay, and then the other five, the 5 to 10 or 6 to 10 is pertaining sa pagtahod nato sa atong isig ka tao. Okay, so these are the things nga God forbids us to do nga dili nato pagabuhaton og ato sutaon nga man nga dili man siya mo sugot. Okay, so kabaluta sa the first command is dili magbaton og Dios gawas kaniya. Okay, mo na ang mga gisugo ni Lord, and then dili ta magkulit og mga larawan matud pa nga mga Dios nga naa sa langit, kalangitan o sa yuta or sa ining sa katubigan. Matud pa sa puno sila, dili ta mo bow down nila, dili ta mo worship nila, kay ako ang Ginoo nga jealous God in verse 5. Okay. And then matud pa dinhi masuko siya o grabe kay sa kasugo until 4th generations ang iyang kapungot at ang silutan niya ang until 3rd to 4th generations sa iyang kapungot kung magsupak ta ana. But ang gugma sa Ginoo ipaabot niya sa 1,000 generations. Ang gugma sa Ginoo bati niya ipaabot niya sa lilibuan ka mga kaliwat. And then gusto niya nga i-obey na to siya, igugmaon na to siya. Okay. And then sa verse 9, ginagdiri nga unong kaadlaw magtrabaho mo, apan matud pa sa ikapito kaadlaw muundang mong trabaho ug inyong relax inyong kaugalingon atud ba kanang adlaw is dedicated to the Lord your God. Ihalad ng adlaw para sa Ginoo sa inyong Dios. On that day anang adlaw atud pa walay trabahoon, walay magtrabaho. Atud pa inyong mga anak nga lalaki, anak nga babae ug mga hayop ninyo ug tanan nga mga dumuluong di kaninyo di gyud magtrabaho. Nga naman atong igahin daw na nga adlaw para sa Ginoo. So God already instructed us what to do, unsay buhaton nato, unsay dili nato buhaton. So and then mo din to sa verse 12, honor your father and mother, tahura ang inyong mama o papa aron mo taas ang inyong kinabuhi ug matud pa mulungtad ang inyong kinabuhi diri sa yuta matud pa nga sa nagatag sa Ginoo inyong Dios. Ayo pagpatay, ayo pagpanapaw, ayo kawat o dili ka magsaksi bakak sa imong isig katao, dili ka maghilabot sa mga butang sa imong silingan matud pa sa puno. So mo na ang gidumili ni Lord. Gidumili na ni Lord kay naa siya'y hinungdan nga nung gidumili. It will not bring us good. Okay, it will not bring us good. Now mo focus sa tadiri sa do ka item sa verse 15. Okay, Exodus 20:15 and then 16. Okay. So you must not steal. Dili kuno tama ngawat. And then pag-abot sa verse 16, you must not testify falsely against your neighbor. Dili ta magsaksig bakak sa atong silingan. Okay. So kana sa atong focus gid ani nga study karon para mabaon na tuon sa gidi ay pud ang hinungdan nga nung gidumili ang ni Lord sa pagbuhat sa ingon. Okay. So why our topic is about what God forbids and why nga unsa man ang gipang dumili ni Lord ug ngano man. Okay, ngano man. Okay, isa na ni nga hinungdan nganong gidumili ni Lord ang pagpangalawat o pagpangawat o paghilabot. Because this will bring civil liability. Civil liability is a legal obligation that requires a payment to pay. Kung manghilabot kuno ta, maghatod kini og kabayaran sa atong
gibuhat. It brings liability or payment kung manghilabot ta. O, nganong sa unang wapata kabus kumatuuran murag natin but because whether we like it or not, dili pa nato amahan ang atong Dios. Nahimo natong ama-ama ang yawa whether we like it or not. Sa wala pa ta ka-connect sa Ginoo, nahimo natong ama-ama ang yawa. Na disconnect lang na sa diha nga mi connecta sa Ginoo and we continue that connection. Okay. So, but that is why nga ang iyang kinaiya, ang iyang binuhatan, atong namana, atong na sunod. So, gusto ni Lord nga, ato ng putlon, kaya kung dili na maputol, dili po maputol ang tunglo, anak. So, why God forbids us to steal? Because this will bring civil liability. Asa man ang civil liability mabasa ana? Diba Exodus chapter 20 man. Sa Exodus chapter 22 diri ang civil liability. Ang bayron nun nato, bayron nun sa nakakawat. Okay, Exodus chapter 22. So tanaw na tong Exodus chapter 22. So dili lang civil liability, but there are more things nga dili maayo ang dangatan kung kita makapanghilabot, makapanggawat. And din sa Exodus chapter 22 verse 1, if someone steals an ox or sheep and then kills or sells it, katagaginog ka sitwasyon. Kung usa kuno ka tao na nakapangawat og baka or karniro baya or karniro baka nga iya kining gipatay og iyang gibaligya, iyang giihaw iyang gibaligya. The thief must pay back 5 oxen for each ox stolen. So abi nato na kung makakawat ang tao, bulahan siya. Pero atubangan na Ginoo na siya'y kaso. Pwede nga wala siya nabdakpi, wala nabawi nga nahilabot siya sa iyang isig katao. But in the sight of the Lord, dakpa na siya, nahibawan na siya. At isway gusto ni Lord na di na manghilabot kay bisag makadinay ta, makalimod ka sa tao, sa Dios dili kita ka limod. So, kung makahilabot ang tao or makakawat ang tao, matud pa magdako ang iyang obligasyon. Imagine na, ang isa ka karniro nga iyang gikawat, ang bayad ana 5 kabuok na iyang ibayad. Dako nga obligasyon. Nag-enjoy siya for a moment. Para sa diyang masakpan siya, ulaw pa siya, maulaw pa siya, kaulawan pa niya, yung dignity and integrity is affected, tapos bugat ang kabayaran. Isa ka ox, isa ka baka, 5 kabuk ang ibayad sa iyagbalik. And 4 oxen for each sheep stolen. Kung makakawat siya o karniro, 4 ka karniro ibalik. Bugat kay nasanan. Pero kani, naapay labing bugat ani. Apay labing bugat ani. May nga bugat man, uy, bugat. So, sa ato pa kung naapay laing di gikawat, naapay laing gikawat, magpatong-patong ang iyang civil liabilities. Magpatong-patong ang iyang bayronon. O atubangan si Ginoo na asya'y kaso nga nagpaaso-aso sa ilong, sa kasuko sa Ginoo. So we have to know this to stop people doing such thing para maundang. May nga taga-bugat kuyawa day no dili pa na maoy kuyaw. Kay kung naakay kung matabangan parinti makabayad ka, mabayran lagi ang imong gikawat pero ang kaulawon dili na kabayran. Sakto dili. Dili na kabayran ang kaulawon. Pwedeng mabayran sa tao kay maluoy. Kay aron matabunan ang imong sala o wala na kay obligasyon tabangan ka sa parente. Pero ang atong dungog dili kabayran. Hello, di kabayran. Okay. So, muni ang isa sa hinungdan. Why God forbid us to do such things? Wala ganong gitugot nga nung gidumilian ka ni Lord manghilabot, mangawat.
Kay ang civil liability is very big, dako kaayo. Okay, sunod na yun ta. Next, verse 2. Kay mga liabilities man mga one. If a thief is caught in the act of breaking into a house and is struck and killed in the process, the person who killed the thief is not guilty of murder. Okay, kaya kawatan mangyud kay mo trespass magina. Musulod man nagbalay, nga walay pagpanugot. So kung ang kawatan kuno madakpan nga iyang gilumpag iyang gidaot ang balay. Kunya nalukong siya kung napatay siya sa tagbalay. Kanang tawanan nga nakapatay sa kawatan is not guilty of murder. Isulti ni. Ang bisan kinsa makapatay sa kawatan nga nangawat sa panimbalay ni sulod dito. Kung mapatay na natawanan, dili daw puno ma-charge og murder. Kaya kung dili to siya mapatay, pwede man nga siya mapatay. Siya makapatay, by the way. Okay. Now, let's move on to the next verse on that. But if it happened in daylight, apan kung nahitabo ka na sa adlaw, the one who killed the thief is guilty of murder. Lahi kung gabi ito nahitabo, walay kaso ang nakapatay na tagisbalay. Pero adlaw kung nahitabo, ang nakapatay sa kawatan, mag-guilty siya sa murder. A thief who is caught must pay in full for everything he stole. Okay, lahi na po din nga, bahin. Ang kawatan, kung nakakawat man siya sa mga gamit sa balay, iyang balikan o bayad in full. Kung hayop lahi, if he cannot pay, he must be sold as a slave to pay for his theft. Kung di siya kabayad sa iyang ginakawat, kinanglan siya nga mahimong sulugoon bayad sa iyang kinawat. So, si pasabot na, kung kita magkahilabot sulugoon dahil na dilita mahimong head tail ta sulugoon. Okay. Now, let's move on to the next case. But if someone steals an ox or a donkey or a sheep and it is found in the thief's possession, okay. Atong pipini, kato ganin na gibaligya man to, giihaw, gipatay, o giihaw, gibaligya. Kung na ako na nangawat og sa nabaka, or asno ba, or karniro, o nakaplagan dito sa balay sa kawatan, then the thief must pay double the value of the stolen animal. So nag-usap-usap sa balaod si Ginoo, depende sa case-to-case basis. Katong gipatay ganina nga baka, gibaligya niya, 5 ka baka iyang bayad sa iyang biktimahan. Karon wala niya patya, naaras ang poder. Kau pa siguro buyer. Kung sige sa Biblia, i-double ang iyang bayad. Sa ato pa, dako ang obligasyon kung kita dili maka balos ka matuoran o magpadayon ta sa binuhatan nga di maayo. Old Testament man na. Remember that ang mga ang balaod si Ginoo sa pagbayad sa kasalanan is nagapadayon. Nauna sila siya karon. Remember the law of God atod pa sa civic law. Sa civic law is nag-exist na siya. Kani sa atong gobyerno na anak na ay kabayaran unsay balaod kung kana ang mawala unsay mahilabtan. Next verse. Another case. If an animal is grazing in a field or vineyard and the owner lets it stray into someone else's field to graze. Okay. Na ako noy hayop na nanabsab dito sa mga kaparasan or daruhan or umahan. Unya iya man ang kuno nga na nakabuhi man. Unya nakaadto sa umah, unya nanabsab. Then the animal's owner must pay compensation from the best of his own grain or grapes. Bayaran tong dadamage sa iyang hayop. Nganong ingana man, gusto ni Lord justisya.
Gusto ni Lord walay madihado. Gusto ni Lord ngang imong gipaningkamutan is dili ka ma-alkansi. Gusto ni Lord nga mag-enjoy ka sa imong gihaguan. Nya katong nagkuan lang, nagdawat limpyo lang, dili gid sila magmauswagon. Okay. Now next. Okay. Okay. Verse 7 verse 7, jump ta sa verse 7. Suppose someone leaves money or goods with a neighbor for safekeeping. Na ay kaso na pud, na sitwasyon, na ang kunoy nagbilig kwarta or butang sa iyang silingan para tapigan, ipatapig dito tapigan. And they are stolen from the neighbor's house. Da katuday kunong gibilin, kinawat daw. If the thief is caught, the compensation is double the value of what was stolen. Now, magbantay di dito tag binilin nga butang kay maapil putag kakwanana. Kung dakpan tong sakpan tong kawatan, matud pa ang bayad ato is dublihon ang value sa iyang kinawat. Kay dili man hayop ang kuan i-double ang value, depende siya. Depende na double ani. So, muning civic liability. Bayron nun sa imong isig katao nga atong hilabtan sa tao nga hilabtunon. Okay. Now, verse 8. But if the thief is not caught, the neighbor must appear before God who will determine if he stole the property. Next, sitwasyon. Isa, kung ang kawatan wala nagakpi, kawa man pud kabalo ang silingan nga ginawat dayto. The neighbor must appear before God. Kinahanglan katong silingan nga nabilinan sa kinawat mo atubang sa Ginoo. Who will determine if he stole the property. Okay. Padayon sa verse 9. Suppose there is a dispute between two people who both claim to own a particular ox, donkey, sheep, or article of clothing or any lost property. Siya, pananglitan na ay lalis taluwala sa duha ka tao may tungod sa ilang giilugan nga baka, donkey, sheep, or mga sanina or any lost property or bisan unsa nga mga nangawala nga mga butang. Both parties must come before God. Silang duha atubang sa Ginoo, and the person whom God declares guilty must pay double compensation to the other. Kung tanaw na mo sa Bible, ang mga kaso, dalon yun dito sa balay sa Ginoo. Dili sa, dili sa lupon, dili sa barangay. Hello? Okay. So muna ang liability na adyoy bayad. Munang gusto ni Lord nga dili ta magkalisod-lisod. Ang gusto niya dito magkalisod-lisod, ayaw gyud pang hilabot. Bisag unsang butang, ayaw gyud pang hilabot. Ayaw pang panawdaog, ayaw pag panamastamas. So, muna ang ingon sino na civic liability kung kita mo supak ang tao kawat gid baka pang hilabot. Dili. Ganina bugat-bugat to siya promas na grabe ka bugat. Now, Proverbs 6:30-31. Gapabugat siya. Naay ibalik nimo either kwarta or same items ibalik. So that is bugat siya. Proverbs 6:30. Excuses might be found for a thief. Okay, who steals because he's starving. Isa nga kining kato kunong tao nga nangawat kay gigutom, pwedeng ma-excuse kuno. Pero verse 31. But if he is caught, he must pay back 7 times what he stole, even if he has to sell everything in his house. Kana. Grabe. Kung ang kawatan kuno mangawat, kay gigutom lay kuno siya. Wala ira nagpasumanga gigutom. Kung siya kuno madakpan, kinanglan mo bayad siya 7 ka bisis sa iyang kinawat.
or iya baligya baka ang tanang butang sa iyang balay tungod kay ibayad niya sa iyang inutang o iyang gikawat, by the way. So, usay pasabot ni Lord, anak. Gusto ni Lord nga makakaunta o maayong pamatasan nga di jud ta manghilabot sa butang sa uban. Dili lang ang tao atong i-respect, ang iyang position atong i-respect, but iyang property atong i-respect, ang iyang mga kabtangan. Gagmay man na og dili, it will cause trouble if it is violated. Kung masupak na, maghatag og trouble. Dili ta gusto og trouble. O gusto ni Lord, anong walay samok, wala kay kabugaton, wala kay obligasyon. Ayaw buhata ang akong gidumili. Kay naay ako kaayong silot. So say may tabo. Di ay, magkagrabi ang nakalisod. Ang mga tao nga sige panghilabot. Bisag unsa hilabtan, magkalisod-lisod og samot kay na amay iyang obligasyon atubangan si Ginoo na asyay kaso. Pero pwede sa kalibutan wala na bawi kay wala nakita, walay proof kay walay CCTV. Nagsalig ang kawatan kay wala nakita, pero atubangan si Ginoo kitang-kita talaga. So 7 times ang pagbalik sa iyang kinawat bisan tuod o siya gutom. Okay. Muna sa Biblia, aron di tagot man, mo trabaho or magpahulay lang? Mo trabaho. Unong kuno kaadlaw magtrabaho ta, isa kaadlaw igahin nato para sa Ginoo. Gitagaan na tag instruction aron dili tagot mo, dili ta magkalisod-lisod, magtrabaho ayaw panghilabot, ayaw pagbuhat og dautan kay kung imo nang buhaton, ang imong kinabuhi dili gayud mo angat. Kung dili maayo ang budangat. Okay, so 7 times ibalik ang iyang nakawat. Again, our topic is about what God forbids and why. Kung sa may gidumili ni Lord ug ngano mang iyang gidumili. Okay. Now, atod pa sa pulong sa Ginoo, nabaw-an nato ang civil liability. Ang bayron nun sa iyang mga kinawat is nagdubli ang uban 7 times. Ang uban 7 times. Okay. Now, another thing why God forbids us nganong ang Dios wala nagtugot nato nga mangawat ta or magsaksi tagbakag sa atong isig ka tao o magsaksi tagbakag atubangan si Ginoo. Let's move on to Leviticus chapter 26. Leviticus 26. Okay. Leviticus 26. Okay. Leviticus chapter 26 verse 14. Ganina, bayran. Bayaran jud. 5, 4, 7 ka time or double time. Now verse 14, Leviticus 26 verse 14. However, if you do not listen to me or obey all these commands, sa laing bahin kung dili jud mo maminaw nako or dili pud mo tahod pumutuman sa tanan akong gisugo kaninyo. Let's move on to the next verse. And if you break my covenant by rejecting my decrees, so inyo ning supakon, dili inyo ni tumanon, inyo ning i-reject, treating my regulations with contempt, suko na noon mo, and refusing to obey my commands, o di ijud mo, mutuo, supak-supak mo sa akong kabaluran o sugot. Next verse. I will punish you. So ganina, bayran to kwarta, bayran to og items. Karon, si Lord na gid mismo ang maghatag og punishment. So, unsa na yung punishment? I will punish you. I will bring sudden terrors upon you, wasting diseases, and burning fevers that will cause your eyes to fail and your life to ebb away. So, unsay pahitabot ana? Our health is affected. Kanina, magbayad o butang or kwarta, bayarag balik. Karon, health is affected. Ang atong panglawas, apektado na. Si Lord mismo ang pahamtang og balatian. Ganina,
Wala bot ang health. Kalaro ko na to ha? Why God forbids us to steal? Kay, ano why? Nga naman. What God forbids and why? Nga unsa gidumili ni Lord og nga naman. Gani na walay labot ang health. Bayaran gyud. Kung nagkawat og isa ka, baka pila ibalik. Kung iyang giihaw o niya gibalik ya, 5. Kung wala niya giihaw, iya ra gibutang sa poder, ha? Kaduha. O nga na. So, pag-abot sa Proverbs, 7 times ang ibalik niya. Okay. Now, walay labot ang health ato. Walay labot. Timan-an na to, walay labot ang health. Karon sa Leviticus 26, apektado din ilang health. Yan siya. Kung dili nyo paminaw na akong isugo ninyo, akong inyong i-reject, musukol mo, kay ibugatan mo, kikapoy mo, di mo ganahan, ingon si Lord, I will punish you. I will bring sudden terrors upon you, wasting diseases, mga balatian ko, nga muot-ot sa atong lawas, burning fevers, nagdilaab nga, kainit, grabe nga init, that will cause your eyes to fail and your life to ebb away. Tungod sa grabing hilanat, matud pa sa pulong sa Ginoo. Ang inyong mata, mura og kuana. Ha? Ang mata daw kuno, mura kunog mo, ingana na. Anin hangtod nga mawala kuno sa kalibutan. You will plant your crops in vain because your enemies will eat them. Okay. Kaning nga verse, naghisgot nganong unsay muon sa Ginoo. So, our health is affected and our livelihood. Ang affected ang atong health condition, si Lord mismo ang magpadanga. And then, ang atong pangita apektado. Ang inyong mga gipangtanom, ang inyong mga gihago, wala lay kapuslanan, kay ang kaaway mooy mag-enjoy, makakaon. So kinahanglan masayod ang tanan ani. Para nga muundang na gusto tag mo asinso, mo unlad, mo progress, mag-prosper, mag-succeed, mag-victorious. But if that is a good desire, but if there is a wrong action done by that person, that desire is just actual desire. It will not come to pass unless the wrongdoings must be stopped. Hello, anak lagi na siya. Okay, so the health condition is affected and then the livelihood ang pangita, ang trabaho. Okay, let's proceed to the next verse. I will turn against you and you will be defeated by your enemies. Kana. Siya, mutalikod na din ko ninyo, kay di man mo patuos akong sugo, kay nasuko man mo, kay naigo, nasuko mo, kay di mo ganahan, kay bugat ra siya. Kung dili mo patuo, mutalikod ko ninyo, and you will be defeated by your enemies. Sumunang isa inungdan. Why God forbid us things to do, things to speak, things to act matagpa? Because terrible things will happen. It will not bring us good. Mutalikod ang Ginoo na to. Pag talikod daw kuno na to, itugyan tas kaaway, di na siya manalipod na to. Nagingon si Lord. You will be defeated by your enemies. Mapildi mo sa inyong kontra. Di na kumutabang ninyo. Itugyan tamos kaaway. Those who hate you will rule over you. Katong nagdumot ninyo, muunay muhari ninyo. Ala. So dili na ang pabor. Mo pabor sa tuwa. Ang kaayo sa Ginoo, wala na, kay nitalikod naman siya. When God turn against us, kung ang Ginoo talikod na to, goodbye pud tanang good. Goodbye tanang good. Bisag unsahon na to paningkamot, eskwela ta, magtinarong pag-eskwela, magtinarong tag-trabaho, kung naatay atraso ni Lord, hindi rin tayo uusad. Di kita mag-uswag. Ito katong inyong kalagutan, munay muhari ninyo, and you will run even when no one is chasing you. Magdagandagan mo, bisag walay naglakag ninyo. Magkadindiin na mong paingon, kay muna ang himo ni Lord. Nagsultigid si Lord sa tanan niyang dili o gusto niya. Hello? Chasing, wandering,
magaganda ka, magadindiin na o pangita. Because si Lord, wala na himuot. Next verse. And if in spite of all this, o gawas, paanining tanan, you still disobey me. Kung mupadahin di po mo supak na ako di mo patuo, I will punish you 7 times over for your sins. Kaya kung di pa kinupatuo, anak, gipabugatan na po ni Lord 7 times over your sins. 7 ka bisis ang pagpilo-pilo sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Kung dili ta mo, tuman sa mga sugo ni Lord. So kung naay obedience, layo siya tanan mahitabo ang negative nga giingon ni Lord. All the positive things He will do if there is obedience in our side. Nana na sa system ni Lord, as long as there is obedience, things will start to change. Ang kausaban, magsugod na og. Sugod na og. Pakita. Now, next verse. Verse 19. I will break your proud spirit by making the skies as unyielding as iron and the earth as hard as bronze. Ay, grabe na kung suko to si Lord. Sa ito pa yung kasuko, hindi pa. Hangtod grabe. Hindi siya kung di pa siya magpatuo. Ako nagbukon ng inyong garbo. I will break your proud spirit. Kaya mo man lagi na. Suko-suko lang ta, di na patapatig-an na ta, di na tapatuo, da-aray, mana-anak bitaw ta. So, I will break your proud spirit by making the skies. Imuon ako ang kalangitan nga mag-init kaisanan o ang kalibutan o tudpa pertinang lisura o daw bronze na grabe kuno kalisod. God is doing something as we disobey Him. He will do something terrible. Na dili gid favor it's ato. Kuyaw kay next verse. All your work will be for nothing, for your land will yield no crops and your trees will bear no fruit. So ang tanan kunong gihago wala joy padaw-daw. For without me, you are nothing. All your work will be nothing. Kay John 15 verse 5. Sada? Without me, you are nothing. So, apektado. Bisan pag nga, ako, maghuman na kong eskwela, arang-arang ng dagan sa kong kinabuhi. Ayan na ang atong mga huna-huna. Tinuod ba na? Pero, lahi tong naglikay ta. Kay lahi gid ang dagan sa atong kinabuhi. Walay posible sino pwede tang mga ipasaylo kay halos man tanan man gid siguro tao na kahilabot ng gitas. Lo bisay sa atong mama ginagmay. Bisag piso hilabot na nga. 10, 20 hilabot na nga. Anything nga nagilabot tang walay pananghid, that is already considered as stealing. Ang paghilabot nga sa butang na dili atua nga murag nagbuot ta, that is already considered stealing. Because kung atong butang anytime ta makagunit ana, makagamit ana, makahilabot ana, ato mang butang. Pero dili gani atong butang, dili atong kwarta, dili atong property. We have the right to do anything because that is not ours. And by doing that without the permission or knowledge of the person, that is considered stealing. Hello? Pwede nga, awapita kakita ni siya. Pero in the sight of the Lord, kitang-kita tayo ni Lord. Dili pa ginamao, di pa ginamao, napay grabber ani. So, gusto ni Lord na kitang tanan masayod para nga mustap ta sa dili maayo nga binuhatan, para mastap na pud ang mga dili maayo nga mo dangat nato. Kay ato man tuning panubagon. Okay. Now, next verse. Okay.
Next verse. If even then you remain hostile toward me and refuse to obey me. So, kabalo na si Lord, nga naagi mo subak-subak niya isa. Pananglitan. Ha? Amatod pa. Nagpabilin mong nagsupak-supak na ko, naglagot-lagot na ko. And refuse to obey. Di siya mo patuon ako. I will inflict disaster on you 7 times over for your sins. Maghatag kuno si Lord og kalamidad. 7 times. Magka-grabe. So that's ito, nganong dumili ang ni Lord kay dili maayo ang dangatan nato. O dili siya gusto makita nga mag-antos tas kalisdanan tungod kay wa ta natudluan. Amen. Hello. All subjects, all lessons must be taught by the teachers, by the servants of the Lord, para everybody can be informed and be transformed. Amen. Para ma-inform ta o ma-transform ta. Hello. Purma na to. Istada. Pero daghan day tag mga binuhatan di maayo. O, dili maayo nga magbaay tag purma sa tao. O niya ang ato day papurma-purma ato din kinawat ato din hinilabot. Bahala. Gisi, murag trapo atong sanina. Basta, walay tay gidihado nga tao. Hello? We have to please God, not to please men. Ay, butan na to ang Ginoo, dili ang tao. Nga, grabe kaayo ta, grabe kita manamit, pero ato din itong ato din itong tinunto. Nakabutang taan na, nakakuan na, pero dili di ay sa maayong pamaagi. Gusto ni Lord na we have to live with integrity. Na bisag simple, but you are not in trouble. Amen. Simple, that you are not in trouble. And you are away from trouble. Okay. Now, ito, if even then you remain hostile toward me. Kung nagsubak-subak siya doon ako, di mo patuon ako. And refuse to obey, di mo patuon ka. Tuman siya mas inyong gusto. I will inflict disaster on you 7 times over for your sins. Kuyaw kay sanan, 7 ka bises. Sa inyo sila. Verse 22. I will send wild animals that will rob you of your children and destroy your lives na kulang kapalala na. Sa magpadala ko mga babangis nga hayop para ang inyong mga anak mga matay o ang inyong mga kahayupan mga matay, your numbers will dwindle and your roads will be deserted. So us ang inyong kadaghanon kay mga matay man mga laglagman. Ug ang mga kadalanan mahimong biniyaan. Wala na magtakaw kay nganuman halos nangawa na nangalaglag na. Ingon si Lord. Because God wants us to live righteously so that no calamities will happen. No diseases will happen. No unwanted ng mga panghitabo ang mahitabo. Next verse 23. If you fail to learn the lesson and continue your hostility toward me, kapag kumupakis pagid mo, pagkakon sa leksyon na inyong nakuan, inyong natunan, napadayon gyapon mo sukul-sukul nako. Verse 24. Then I myself will be hostile toward you. Ako pud is masuko ninyo, matod pa, makibatok ninyo. I will personally strike you with calamity 7 times over for your sins. Birahan ta mo og kalamidad. 7 times over for your sins. Sa Ginoo grasya na karon. Unsa may nahitabo sa mga baha ron? Kumain kag 7 times. Grabe no? Unsa mga pahitabo nga nako sa kalibutan? Nga grasya na makas Ginoo. Kung grasya pa Ginoo, wala na tayong makalamidad karon. Hello?
Because nagpadayon ang pagpangawkaw, panghilabot sa di na to, atoa. O grabe. So to, our topic is, what God forbids, unsay gidumili ni Lord, and why nga nung gidumili ni Lord? Kay magkahatag og kalisdanan, kaalautan, tunglo, ang health affected, ang atong panglawas affected, ang atong mga anak affected, ang unsa na, ang mga gipanghuguan nato affected. Affected tanan. For us to learn that we really have to submit and obey the Lord. Para nga mahimaya si Lord, mahimuot si Lord. Okay. Now, let's proceed to another verse, another thing why God forbids. Nganong ang Dios naga dumili. Okay. Ingon dinhi sa Zechariah chapter 5 verse 1 to 4. Zechariah chapter 5 verse 1 to 4. Zechariah after sa Daniel. Ano na? Dili tayo sa Daniel. Ano ito? After sa Haggai. Zechariah chapter 5. This is a very dangerous one. Okay. Zechariah chapter 5. I look up again and saw a scroll flying through the air. Si Zechariah na po or Zacarias ang ipadaykan ani sa Lord sa iyang gusto nga ipabati ngamin, ipadala ngamin sa isa katawan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan na dili lang sa nasod sa Israel. Una-una sa nasod sa Israel, and then after that outside Israel. Nakita nako ang kalangitan nga naa kunoy flying scroll. Ingon din ang anghel. Unsay nakita nimo si Zechariah? Ingon si Zechariah, a flying scroll. Ang basahon nga naglupad. It appears to be about 30 feet long and 15 feet wide. Siya ang kadakon sa maong flying scroll, naglupad nga basahon, 30 katason, matud 30 ka feet ang iyang katason, matud pa. Anya 15 feet wide ang iyang kalaparon. Okay. So, unsa may iyang rectangle or square? Rectangle ang iyang shape sa flying scroll. Okay. So, mura siguro og intermediate. Mo ba? Wala intermediate. 30 feet long and 15 feet wide. So, katunga sa iyang size ang iyang kalapdon. Ang kabugon niya is kining 30 feet. Next verse. Then he said to me, this scroll contains the curse that is going out over the entire land. Siya, kining nga scroll, kining nga basahon na naglupad-lupad, matod pa, nagdala kinig tunglo. O matod pa, is going out. Muadto ni siya over the entire land. Kaning nga flying scroll, mo lupad. Taliwala sa tibuok yuta. One side of the scroll, ang isa ka side sa scroll nag-ingon that those who steal will be banished from the land. Ang tunga ato, sabot 15 feet long o matod pa, kay 30 mato kataas niya ang kalapad niya 15. Ang tunga ato, paingon atong nangawat. Matod pa, will be banished from the land. Aron katumang kautan, mahanaw sa yuta. And the other side says that those who swear falsely will be banished from the land. Kadtong na nga, nanumpag bakak mga bakakon. Kasagaran ang bakawatan bakakon. Sakto dili. Mo, ang kawatan kuno og mga bakakon, mooy puntarya sa flying scroll nga nagdala og tunglo or panalangin. Tunglo. Next verse, tanaw na itong unsay sundod ani. And this is what the Lord of Heaven's army says. O mo ni ang gingon sa Dios sa mga panon sa kalangitan. I am sending this curse into the house of every thief and into the house of everyone who swears falsely using my name. Asa ko ito ipadala kadtong flying scroll nga nagdalag tunglo ngadto sa balay sa kawatan. Now, kiklaro na to ni. So, unsay may tabok? Kung naay isa ka kawatan sa atong balay,
Maapil dili. Maapil. Makadamay. Isa ning gidumili ni Lord. Dato, our topic is what God forbids and why. Unsay gidumili ni Lord, ug nganong gidumili? Kay magkagrabi. Ang dangatan sa atong kinabuhi. Nga gusto ta mo uswag, na grabe na ning paningkamot nato mag-uswag, hindi pa rin umusad. Hindi pa rin nangyari. So, I am sending this curse into the house of every thief and into the house of everyone who swears falsely using my name. And my curse will remain in that house, completely destroy it, even its timbers and stones. So, kuyaw. Moni ang kuyaw sad. Kato ganin, mabayaran naman to kwarta, mabayaran naman to ganina sa kining Exodus 22. Exodus 20 man to itong i-open. Exodus 20 ang civil liability. Bayaran na to siya. Unay mo tabang, may problema. Pero panatong dungog. Nya kato ganina sa Proverbs, 7 times bayan. Okay, pag-abot diri si Karaya, tunglo siya. Tunglo ang dala. Sumuon na nga, kitang tanan magtudlo sa matag usa, ayaw gyud pangawat, kay maapil ma sa imong tunglo. Sakto dili. Hello? Kung naay nagpuyo nga dautan, maapil ta. Imbis nga dako panalangin, na dako po hinungdan nganong na angin na amon. So to, kinsa nagpadala, ang alagad si Ginoo, ang Ginoo. Kinsa nagpadala? Ang Ginoo or alagad si Ginoo? Ang Ginoo. So automatic siya mo effect anybody who does it. Only by repentance and change of action will reverse the system that God made already. Oh. Nagkawatag, butang sa tao. Anything kawat. Hello. So to, I am sending this curse into the house of every thief. Sa matag balay, sa matag kawatan. And into the house of everyone who swears falsely using my name. Nga nanumpag bakat gigamit pagid ang ngalan si Ginoo. So to, thou shall not use the name of the Lord in vain. Ayaw gamita ang ngalan si Ginoo sa sayop or walay pulos. Ito to, what God forbids ang atong topic and why. Nga naman, na ay dako kaayo nga dili maayo nga nagpaabot. O mahitabo na siya to anyone who does these things that God forbid. And my curse will remain in that house and completely destroy it, even its timbers and stones. Okay. I do not know if you notice, halos mga balay sa mga natunglo. Grabe ka, ngit-ngit, dulong. Unya, walay kalipay ang tagbalay, ana. Walay kalipay. O na. Daghan dai magkapuli-puli kamatay, gubot kisanan pwede gubutan. Ano nagubot tungod kay naay nakasulod nga dili maayong espiritu. Hello. Okay. Atong sakto no kay ng Biblia. Sa din ni adto si Jonah isakay sa barko paingon sa Tarshish kini sibat siya tingog Nineveh. Wala gid unta toy problema pagbiyahe sa barko o sa bihayador o negosyante, the crew of the ship and the passengers of the ship. Wala gid unta toy problema. Malinawon silang naglabigan. Pero kanaamin ni supaks Ginoo, ni sibat sa Ginoo, ni disobey ni Lord. Unsa may nahitabo na paggang ang ilang kalinaw, malinawon nga pagbiyahe. Pati pa ilang mga karagaminto na nga impas, gipang labay nila, aron lang di malunod. Pero sa hinungdan na to, si Jonah ra.
anak sa Ginoo. Itong mga passenger, unbeliever to. Karuho na to ha. Si Jonas sulugoon sing alagad pagis Ginoo. Ang nagsakay atong barko, believers or unbelievers? Unbelievers. Na among sila tungod sa believer nga ni supak sa Ginoo. Ako ninyo. Because ingon ni Lord, kung di ta mo obey na ay kalamidad, I will send curse, I will send trouble. Kaya gusto gid ni Lord nga mag-obey jud ta siya gyoy tumano di ta maging hostile supak-supak sa Ginoo. Kay kung supak-supak tas Ginoo kita ra gyapon mag-antos nga wa tay kalinaw wa tay kalipay di ta magmalampuson sa atong mga paninguha paningkamot ining kalibutan. Ingana ra gid na kasayon. Ngana ra gid tudlo si Ginoo. Bisag magkalisod na magkalisod. Ayaw gyud og himuog sala og sayo. Nga naman, kay musamot ang kalisod. Amen. Mag-learn tag pananghid og respect. Nga? Mga gita, mga tagkwarta, di kay manguot ng tagpitaka. Kay mama bitaw nako, ate bitaw to nako, ako bitaw tong auntie. No, no, no. We have to learn respect. Ingana gid ang gitudlo ni Lord. Sa atong trabaho, pitaka na ibag diha sa pita di para tayo ti mga ko lagi taga authority mangukay kay nganong mangukay man ta nga di man atua it means kasagara hilabtunon mangukay bisag dili atua. So asa daw kuno paingon ang flying scroll nga 30 feet long and 15 feet wide? Asa paingon sa balay sa mga kawatan ug sa balay sa nanumpag baka o kanang tunglo magpabilin mo nga magpabilin siya. Anak na namo hawa kung naay repentance and new action taken. Sakto dili. Once nga matugdong sana mod sana tugdong tugpa. Mutugdong or mutugpa na siya nga flying scroll nga dalag tunglo atong mga nangawat ang hilabot o nagnumpag bakak matud pa ingon sa pulong sa Lord mag-remain ang tunglo anang balaya bisag unsa og paningkamot di jud. So sa to nagkawat og mga butang. Praise God. Gingon ni Lord mag-remain siya. The only thing mo gawas na siya, mo hawa na siya kung naay true repentance. Unya, kung naay ang tinuod nga true repentance will not repeat the sins. Amen. Ang tinuod nga naghinulsol, dili mo balik sa iyang sala. Dili mo balik sa iyang sala. Next verse, okay, dana ra siya taman. Okay, dana ra siya taman. Okay. Now, so ato nakita diri nga nganong dumili ni Lord nga mangawat ta o nanong pagbaka. Gamiton pa ginatong ngalan ang Ginoo or usay dana pagitas balay sa Ginoo magkapanghilabot. Atod pa sa pulong sino kay dili maayo na ay flying scroll mulupad siya dili na tumapuggan asod gid siya mutugpa dito sa balay sa nangawat ng hilabot ug sa mga nagnumpa og baka. Okay. Now, let's move on to kining there is John chapter 12 verse 4 to 6. John chapter 12 verse 4 to 6. 12. Okay, maghatag kong example ani. Okay, kani ito natula mo to example. Okay. John chapter 12 verse 4 to 6. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, si Judas Iscariot, ang sa katinunan nga moluib kang Jesus, said, that perfume was worth a year's wages. Katong babae nga nagbubo sa iyang paubot nga, mahanon isanan nga kantidad kuno og isa ka tuig ang sweldo ato ang kantidad, ibubo man sa babae sa kang Jesus. It should have been sold and the money given to the poor.
dapat ibaligya to niya ang halin ato ihatag sa mga pobre. Okay, next verse. Next verse. Not that he cared for the poor, he was a thief. Oh. Wala ni gipadayag ni Lord kang Matthew, kang Mark, o kang Lucas. Kang John ra niya gipadayag. Na ay mga mensahe nga hidden sa aden, other messengers of the Lord, but revealed anak nga messenger ni Lord. Wala ni mabasa sa uban nga account sa Matthew, Mark, Luke, kang John ra. Siya, nag-ingon, maiki siya nulti si, murag, nagkid na to kasaligan na manulti kunog tarong, gusulti murag, maiki manulti, tsada yung suggestion, pero yung motibo daotan. Na yung mga tao, tsada manulti, kuan ka manulti, murag, di kabuak, plato or baso. Pero, dili din maayo yung kasing-kasing una-una. Pero gibutyag ni Lord, true ni John, nga kawatan di ay si Judas. Unsa may gikawat niya? And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Usahay, manghilabot siya sa gihatag kuno nga mga offering sa mga tao sa ministry during the time kang Jesus. So, gibutyag nga kawatan si Judas Iscariot. Manghilabot daw siya. Tanaw na to kung sa netabos ang kinabuhi. Unsay connection sa bersikulo atong gikuan ganina. Let's move on to Matthew chapter 27 verse 3 to 5. Matthew 27, 3 to 5. When Judas who had betrayed him, si Judas nga nagluib ni Jesus, realized that Jesus had been condemned to die. Iyan nang nabawan. Nakahinuklog na siya nga si Jesus namatay in taon tungod sa iyang pagluib. He was filled with remorse. Pertig niyang guula, perti niyang mahaya. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priest and the elders. Di ba, gibayaran man to siya 30 ka pieces nga kwarta. Gibalik niya ang kwarta dito sa leading priest and the elders. Let's move on to the next verse. I have seen, ingon siya, nakasala jud ko, for I have betrayed an innocent man. Kay akong giluiban ang inosente nga tao. What do we care? They retorted, ingon tong mga leading priests, tong mga pari, nga mga alagad kuno was Ginoo, nga wala na kanila Espiritu Santo, pulos na lang ang ila, pakitang tao. Sa unsa milabot namo kung nganan na ang imong realization, dili na namo na problema, mo na imong gibati. Next verse. Then Judas threw the silver coins down the temple and went out and hung himself. Iyang labay katong iyang nadawat nga bayad kang Jesus pag luib niya. Unya, matud pa, ni gawas niya sa templo, naghikog din siya, nagbitay sis iyang kaugalingon. Why? Because it brings curse. Grabe ang iyang katrubod. Nga naman, ang sa mahitabo, ang espiritu sa yawa nakasulod niya. After nga nagamit na sa yawa, nigawas na ang demon spirit, pagawas ang demon spirit, anak pa siya nakarealize na sayop di iyang binuhatan. Nakagamit ang demon spirit ni Judas tungod sa iyang love for the love of money. Wala iyang kasing-kasing sa pagsunod ni Jesus. Wala siya kabag-uhan. Na ay mga tao nga, dugay na nangalakad sinuganuban-uban, Jesus may kauban. Why kabag-uhan kung dili ta willing nga mabag-o sa atong kaugaling kay we are not willing to open our hearts and minds to be washed by the Lord. Kung open man atong dalunggan, atong kasing-kasing, atong huna-huna, kung open man gani, kung open na siya, maka-flow ang cleansing power ni Lord nga mag-cleanse nato na. Once nga reacted ta, once nga dili ta mutuo sa pulong sa Ginoo, we are closing. As we are closing, nothing happens to us. No changes will take place in us because we are closing. No, nothing good will enter if there is closure in our side.
Kawatan siya. Pagawa sa demon spirit na nagamit sa iya, ha? Anak pa siya ka, realize na hinulsul siya. O nagbasol siya, by the way. Nagbasol siya. Wala siya naghinulsul. Kaya kung naghinulsul pa siya, di naman siya maghikog. So doon, nagdala og tunglo. Our topic, what God forbids and why. Unsa may gidumili ni Lord, ug ngano gidumili man niya. Kay gusto niya kitang tanan makasabot, maka-learn, o mabag-o. Di ta mabag-o kung dili ta makasabot. Wala nagtudlo na to. Halos kitang tanan ani naka. Basta ako sa una pagkabalos ka matuuran. Nagpangilabot ko eh. Na mamitindahan, na mangawat ko, royal. Inumden ko. Hello. Abi na to siya. Ako naman ang mama. Ako naman eh. Pitaka mo sa kumawa. No. According to the Bible, we have to learn to respect. Learn to ask, not learn to get what you do not have. Hello. Bisan pag friends mo, close mo. Bisan pag mama na nimo, lula na nimo sa panadiya. Wala tayo right. What kita gituduin ni Lord to disrespect them through getting things. Dili atuwa. Gusto na itudlo ni Lord. Sa tanan bitaw ganina, itong ito, di ba? Sa Exodus chapter 22. Exodus chapter 22. The civic liability, bubayad lang tao sa nakawat. Talaga nito, kung isa ka, baka, nga iyang ihaw, niya gibaligya, pilay bayad niya? 5. Kung gikawat niya, isa ka baka, kunya wala niya gibaligya, buhi pa, nasakpan, pilay bayad niya? 2. It's a case-to-case basis. Pag abot sa Proverbs chapter 6 verse 30, pilay bayad sa iyang kinawat, katong kawatan nga nagigutom, nakasapnan, 7 times. Pag abot sa Leviticus 27, apil ng health, panglawas. Apil ng livelihood, affected. Nanay kalamidad. So kung dili ta gusto di nga naay negatibo mahitabo sa itong ginagawa, let's be a contributor of good, not a contributor of disasters. Hello? Tama, kaluoy ba na natin? Sometimes we are part of the calamity because we also seen the same thing with them. So namatay, naghikog si Judas because na-guilty siya. So what? Wasa'y pasabutan na adi ay gihapon, nga believer na charge nga hikog like Judas. Believer man to, pero wala na ka, penetrate ang word ng Lord, kay reactive siya. Ang gusto lang niya, na naa siya, present, but ang in spirit is not there. Halata, dili mo na dili ta. Wala, ayaw ginug kita. Dugay naman na siya, Christian, Bisan pagdugay kung wala tani, dawat sa pulong sa Ginoo. Walay may tabo, nagpaguhan sa itong kinabuhi. Mabag-o lang ta, kung willing ta, nga mo dawat sa pulong, ug mo obey ta. Lahi na maminaw ta, nga magmudawat ta, lahi putong atong gi-practice, atong gi-ak ang giingon sa Lord. Okay. Now, una ang giingon sa pulong sa Ginoo. Okay. Now, let's have this Luke 19:46. Luke 19:46. Huling panahon na diin si Jesus dito sa templo, ug matod pa sa pulong sa Ginoo. Pagsulod niya sa templo, iyang gipang-abog ang mga tao nga nagbaligya og mga hayop dito para ihalad. Ug nag-ingon sa verse 46, nga ingon si Jesus, the scripture declares, ang kasulatan nagpadayag na, my temple will be a house of prayer. Ang akong templo, mahimong balay sa pag-ampo, but you have turned it into a den of thieves.
Gihimo ninyong gihimo ninyong kanang tigumanan sa mga kawatan. Unsay connection adtong mga tao nga namaligya didto og mga hayop para ihalad sa templo. Nganong giingon man si Lord mga kawatan? Unsay connection? Hello. The connection is ang mga tao is nangitag pamaagi nga maka-negosyo dito. Nagsige na lang sila negosyo, nagsige na lang pamaligya. Wa na sila simba-simba. Ikawat nila ang adlaw sa panimbahon, himo nilang negosyo. Ikawat nila himo silang thieves, matud pa. In other version, in the English Standard Version, but you made it a den of robbers. Gihimo ninyong balay sa mga tulisan. Kaya nga naman, ang uban ato, ay nga niya, dili na dawato ng imong hayop, kay katudyo amua, na negosyo. Girap na nila ang tao, kawatan nilang tao, kikawan sa justisya, kay na ay mga hugon-hugon nga di maayo. Kay mo lagi ito, kuan man nga, dili dawaton ang imong halad kung dili ni mao. Di man na negosyo. Ikawat na nila ang panahon sa pagsimba dito na sa negosyo. Nya sa ilang negosyo na idaghan mga dili maayo ilang gibuhat. So nasuko si Lord nga zato adlaw sa panimbahon wala na untay mabaligya. Ang tanan nga imong ihalad ngadto sa Ginoo dal-on na ang imong ihatag sa Ginoo aron dili naka wala na negosyo mahitabo dos gawas nga imong palito na kay para ihalad nimo. Paghalad ni Abraham atod pa, nagdala na siya, maghalad ni Abraham, ni Isaac, nagdala na siya sugnod. Nga pwede mong tamanog, mga ako'y rasa dito sa bukid, sa Moriah. Nasuban, o say pasabutan na, whatever we offer unto the Lord, dalaan na daan. Step aside na. Kaya ang bahin na sa Ginoo dapat ipan. Sa to kay, delikado, sa tanan about ana sa Zacarias is dito ang graphic ka, kuyaw. Ang flying scroll, ang lupad nga, basahon, putog pa sa mga balay, sa mga nangawat o nanumpag baka. Magpadayon siya ang nga magdalag tunglo, matud pa, hangtod nga ang tao is mautot. Pero kung na ay repentance and true action, right action, it will vanish away. Nga na siya. Okay. Now, so to, why God forbids and what God forbids unsa tumili sa Ginoo ngano tungod it brings civil liability magatod og kabayaran matud pa, and then it brings it affects the health condition kato sa Leviticus chapter 26. It affects the livelihood, mag-apekto sa pangita, and then matud pa it brings curse, magdala og curse asa dapit sa balay sa kuan. So muna gusto ni Lord nga walay hilabtunon sa tong balay aron walay motumpa. Kung naay mga nanghilabot, mag-ampot nga Lord, i-cleanse town. So by renouncing nga Lord, pasaylo adjud ko Lord, di jud ko gusto tong lo, gusto ko panalangin. So mag-renounce ta and then take the right action. If there is temptation, resist the temptation because God is testing us. If we have already overcome, we already passed. Or we still fail. Napakyas mata. Okay. Now, another thing, matod pa sa pulong sa Ginoo because our topic is about what the forbids and i-focus na sa pagpangawat o pagbaka. Okay. Matthew chapter, or Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Okay. Malakay chapter 3 verse 9. Okay. Dito sa 9. Malakay 3:9. You are under a curse for your whole nation has been cheating me. Nailalo mo sa tunglo ug ang tibuok nasod kay na ngawkaw mo nako. Stealing and swearing falsely God's name. Nanumpa tagbakak
sa atubangan o pinagi ang ngalan sa Ginoo. Siya kinsa giingnan ani the Israelites, the Jewish people. Ngano under man sila sa tunglo ug and for your whole nation has been you're under a curse that ilano mo sa tunglo for your whole nation has been cheating me kay ang tibuok nasod na ngawkaw nako. Halos sila tanan. Unsa may kuan. Unsa may ilang kaso. Okay, verse 8. Okay, verse 8. Balik ko sa verse 8. Should people cheat God? Makapangaw ba ang tao sa Dios? Yet you have cheated me apan nangawkaw kamo kanako. But you ask inside, apan mo tanan mo, asa man nga paagi kami nakapangawkaw? When did we ever cheat you? Asa man dapita kami nakapangawkaw nimo nakapangawat nimo nakapangawkaw nimo? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. Sa inyong gikawkaw, inyong gilabtan ang mga ikanapulog, mga halad para to nako. Remember that in everything sa atong trabaho negosyo, partner na itong Ginoo. Sa wa pa ta nagtrabaho, pa ta negosyo, nangayo, tas Ginoo tabang. Itabangan ta, wala. Kanya, gi-hire nga mga trabahante, mga sales lady, or sa niya, cashier, mga trabahante, janitor, nakatabang sila na ay bahin. Yung pag-abot na dahil sa income, dili na dahil na to, bahin na. Ngayon si Lord, you cheated me that way. Sa permiro, nangay mugtabang nako. Gitabangan ta mo, wa ko ninyo bahini. Kung bahinan ko ninyo, dili po eksakto. So, ingon si Lord, magdalaog, curse. Kinsa ganitong balay tupahan sa flying scroll sa Zechariah chapter 5. Balay sa nangawat o nagsumpa o nagsumbog o pakak. Oh. Kinanglan ko no nga mag-faithful ta, mag-honest ta. Sa tanang giving, ang honesty dito ra bagid makita sa atong tithing. Kay kanapulot siya nga bahin sa atong panalangin. Ang offering, wa siya nag-require og percentage. But dito masukod ang atong gugma. Dito masukod atong gugma sa offering. Ang tithes dito gi-require ang atong honesty. Honest ba ta? Kung gitagaan ta ni Lord og 20,000 nga panalangin, pilay tithe ana? 2,000. Sa offering, wala ta gikuanan pero dito magbase atong gugma. So, it bring curse. Ito judgment must begin in the house. Gitudlo na ba na o ang gitudloan gi-aplikar na ba na? Wala magsugod ang judgment outside sa balay sa iyo. Nagsugod kung gitudlo ba ang tanang lessons o gi-apply na ba sa mga estudyante, mga tao katawan sa Ginoo. Hello. Our topic is what God forbids and why. O atong gi-focus ang ayo pagpangawat, panghilabot o ayo panumpag pakak dito sa atong gi-focus. Naghatag ta examples. Next verse 9. Verse 9. So nailalong tunglo, pati ang tibok nasod na tunglo, nagamay. Kaya sila nang talag-practice na yan. Verse 10. Muday na ang advice ni Lord para ma-stop to. Dala ang tanang ikanapulo sa balay sa Diyos aron adunay pagkaon sa akong templo. Kung buhaton na ninyo na, says the Lords of Heaven's armies, nag-ingon ang Diyos sa mga panon, I will open the windows of heaven for you. Akong abrihan ang tamuanan sa langit para kaninyo. Ibubuan kamo panalangin nga kadako o dili na gyud kasudlan tungod kay ako ning ihatag adto kaninyo. And put me to test. Sulay lang jud ko. Wala na nintay kaya. We have the assurance as we give faithfully, wholly, cheerfully, humbly, faithfully, what belongs to the Lord. Wala na tayo dapat ikabalaka. Kay si Lord na'y mag-igo sa tanan. As long as we do it, God will do His part. Kaya nga naman gud na siya, ang tanang gipuga sa yuta, mo tubo, ulambog mo bunga. Kung di na to ipugas, wala to, wala dyan, patay madaw-daw.
So nakabalo na tato lang atong gi-focus ganina. What God forbids about stealing and swearing falsely, magnumpa og baka, matud pa dili maayo kay ang katong sa Zechariah, katong tumpahan sa flying scroll, katong balay sa mga kawatan o balay sa nanumpa og baka. So dili kita magsige pinaka. Kay ang bakakon iya sa Ginoo na nga o iya sa yawa na nga tinaktimailhan. John 8:44. Liwat kamo sa inyong amahan nga baka ko mamatay tao. Kung siya mamagkak, normal na niya kaya normal na sa iya kay siya amahan sa tanang bakakon. There is a chance for us to be changed as long as there is repentance. Shall we close our eyes? Dili ulahi ang tanan igsoon. Anytime nga moduol tas Ginoo, He is always open for our prayers nga dunggon here. Just meditate on the Word of God, the message of God that you have heard this morning. Hallelujah. And renounce everything nga dapat nimo i-renounce ngadto sa Ginoo. Kung dili mo gusto, dili ta gusto nga ang flying scroll nga nagdalag tunglo nga mohagsa sa mga bakakon nanong pagbakak ug nangawat. It's time for us to repent from all those things that we have committed ever since. Lord, in the mighty name of Jesus, Ikaw nakita sa matag usa ka namo, Lord. Dili kami perfecto, Lord. Musimyat mi, Lord. Usahay pod, Lord, maulipon o God sa dautan nga espiritu. Whoever, O Lord God, calls upon you for a change, whoever calls you, O God, unrepentant, O Lord God, imong gidawat Ginoong Diyos. As long as there is true repentance, there is true forgiveness and true cleansing, O Lord. Kung tinuod ang mga pagpangay pasaylo, pagkinulsos sa mga katawan, O Lord, aduna po'y tinuod nga kapasayloan, tinuod nga kahinluan, o tinuod nga kabaguhan, Ginoong Diyos. Lord, this very hour, continue to bless your people, to be receptive of your words, not reactive, O Lord God, so that there is cleansing and there is healing, there is freedom after all, O Lord God. Your people have acknowledged, O God, their sins before you and before men, and that your name be honored, and that the flying scroll will depart, O Lord God. Hallelujah, will vanish, O Lord God, and the blessings will take place upon thy children, O Lord. Glory to God in the highest. Salamat, Lord, na ikaw magabag-o sa kasing-kasing una-una. Remove any monitoring spirit, O God, any nga mga spirit, O Lord God, nga naga-enslave sa mga katawan of doing the wrong things, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Commanded by the evil one, O Lord God. Salamat, Lord, nga ikaw maga-erase, ana, ikaw maga-destroy, ana, nga spirit, O Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus Christ of Nazareth, set your people free. Set your people free. Set your people free. Let everyone repent. Let everyone be cleansed. Let everyone be free. Let everyone be blessed, O Lord God. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus and by the power of your words, O Lord God, miracles will happen because you have said in your words in John 15:3, you are already clean by the word I have spoken to you. If you have received the word of God, you will be receiving cleansing from the power of the blood of Jesus and by the power of the cleansing word of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord. Thank you so much for granting our request. Thank you, God, for cleansing your people, O God. Thank you, God, for the forgiveness, O Lord God, that you have released, O Lord God, to your people, O Lord God, upon repenting from all sins, O Lord God, committed, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.